Recording in progress. Good day, everyone. So today we will discuss about how to connect your database into your website. So particularly in your login page muna tayo. Okay? So assuming that you are all done with your databases yesterday, so today I will start instructing you to transfer all your files, your HTML files into the htdocs in the SAM. So allow me to share my screen again. Okay, so I hope that you can see my screen. So assuming that here's my code, no? So folder niya kay nasa codes. So I hope that you also have your second quarter codes, the index page, the login page, sign up page, and also your home page. So karon ato ni i-transfer dito as sa htdocs nga naa sa drive C. So wait lang ha para maklaro ninyo og sa matang akong screen. So I will zoom muna the scale. Ako usap pa ako ng scale para mas maklaro ninyo. So ara. So I hope maklaro na ninyo. Oh, I'm so big here. Okay. So ito yung codes ko, no? So I have the home page, index, and login page muna. Okay? And also I have 3 CSS files, the nav underscore CSS, the footer underscore CSS, and also the body underscore CSS. So I have images here. So ang unod ana mga images akong gigamit for my web pages. And also I have Bootstrap 3.3.7 and also Bootstrap 4.00. So, ako po na siyang gigamit. So, if you use also Bootstrap, so you can add also this. Or if you have other sources that you want to use, so you can also use. So, select all. Tapos, copy na to ni tanan files. Then, diri sa this PC, so di ba natin duha ka drives? We also we have drive C and also drive D. So, sa kuha ang name sa kuha ang drive C kay OS. I'm assuming that the others the name of their drive C is drive C or local disk C or data C or this PC tapos C. Okay? So again, diri mo niya to ang duha ka drives. So diri ta sa C. Tapos under the drive C, natay makita nga folder sa sump. Okay? Naay sump na folder. So ato nang i-click. And then, mo niya mga unod ni sump. So, makita po nato na htdocs na folder. So, ato po na i-click. Okay? Sulod ta sa htdocs. Karon mo ni ang unod sa htdocs. So, mag-add tag new folder. New folder. Tapos, ang file name sa tong folder kay either bookshop or bookshare. So, unsa to ang name sa tong database sa gigamit. So, let's try bookshop. Bookshop ang akong gibuhatan gahapon og additional nga tables, right? So, bookshop. So, inside the bookshop, ato to i-paste ang ato ang mga files. And another step is, kanitanan ato ang .html na files or tanang mga HTML files, let us rename this all into .php. Okay, ato lang siyang i-convert into .php or PHP file. Okay, so kani, ato ni i-open, try na to i-open sa to ang Sublime. Kung sa man yung gigamit.
Ay, wait. Sorry. Open na lang ako diretso akong ay, no, sorry. I have Sublime pala here. Okay, so, always na lang. Okay, so muna ang akong HTML, ako ang homepage. Then, let's open the other. So, the index, and I have also the login. So, ato na lang ni siyang mag-save ta or i-replace na to na siya into, imbes na .html, mahimo na siyang .php. Okay, so, pwede po ta mag-resave. So, click save as, tapos login, and then add to ta sa PHP. So, login, PHP. So, nahimo na ni siyang login.php. And also the index file, so mag-resave na lang ta, save as. Tapos, ang save as type, so mo na to na siyang PHP. And also the home page na to. So, save as. And then save as type is the PHP. Okay, so okay na ang ato ang tulo ka pages. So, balik ta sa tong folder. So, diri makita na to no nga, na-doble siya, right? Kay because another file ang PHP, another file po ang HTML. So, para dili to avoid confusion later on kung mag-add tag another codes. So, ato na lang i-delete ang mga HTML files, okay? So, kani. So, akong gipang-highlight ang mga HTML files and then i-delete sila. So, ang mabili na lang, kato na lang tulo, then PHP files, okay? So, saan na to pag-check kung so, na to pagka-check unya sa browser kung okay ba niyang atong mga gipang himo nga pages. So, balik ta, i-search na to ang ato ang Sublime nga, ang atong SAMP nga control panel. And then, i-start na to ang Apache and also the MySQL nga modules. If okay na ta, so ato ta sa tong browser. So, it depends on you kung unsa na browser ang inyong gusto gamiton. So, pwede Mozilla Firefox, pwede ba Microsoft Edge, pwede po Google Chrome. So, for me, I choose Google Chrome. And then, okay. And then, type na to diri sa atong link ang localhost / then, unsa to ang name sa tong folder. So, unsa to name sa tong folder, di ba, book shop. Dapat same ang spelling and also the cases sa to ang letters, sa tong spelling. Okay? So, kani siya. So, automatic mag-open ang katong naa sa tong index.php. Okay? So, mo niyang unod sa tong index.php. Okay? So, mo na siya, guys. Tapos, karon pag i-click na to ang login, so mo ni siya ang makita sa login. Okay? So, balik ta sa tong code sa Sublime. So, open na to, balik ka to Sublime. So, diri so, makita na to guys, no? So, every page, do not tay kaning, navigation. So, three basic parts na itong gikuano, natay navigation, right? Then, apod tay main, ang nasa sulod jud or ang unod sa inyong page. And we also have a footer. Okay? So, para dili ta maglisod unya guys, kung natay i-edit sa tong footer or natay i-edit sa tong navigation kay, once nga natay i-edit sa tong nav bar or navigation bar kay, affected na siya sa tanan pages ninyo. So, what if there are more than 10 pages nga inyong gihimo, tapos namoy gi-edit sa inyong navigation, so, every page nga katon more than 10 pages, inyong i-edit. Okay? Para isa na lang ang ato i-edit, so maghimo tag another file. So, Control-N guys. And then, i-save as na to daan. So, we have navigation. Save na to as navigation.php. Then, click save. Tapos, diri guys, kay
Atua lang i-copy paste ang naa sa tong ang atong code nga para sa navigation. Okay, so kani ang akong code. Ako lang ni Control X, so gi-cut. Sorry. Okay, so akong gi-cut ang navigation nga code nako nga naa sa homepage, and then akong gi-save din hiya sa navigation.php. Tapos, okay, so save na to ang naa sa navigation.php. And then karon guys, balik ta sa to ang homepage.php, and then ato ang i-rename. Sorry, ato ang imbis nga kaning wala nay unod ang ato ang homepage.php, ato ang butangan og PHP code. So less than sign, then question mark, tapos PHP. Sorry, hala, what's happening? Tapos next line, so magbutang taog at include. Tapos ang file name kung asa na to gibutang atong navigation nga code. So navigation.php. Tapos i-close dayon na to ang PHP file. So by closing the PHP code, so less than sign, question mark and then greater than sign. Okay, so mo niya ang opening, then mo niya ang closing para sa to ang PHP nga code. Okay, so mo na ni. So ato ni i-copy. I-copy na to ni guys kay syempre no dili lang ba wala lang ba sa homepage ang ato navigation nga code, diba? Nagbutang pud ta sa tong index page. So nara. So kani ato lang ni i-delete. And then atong i-replace ato atong gihimo nga pang PHP code. Okay, then save. Tapos sa login, same lang gyapon, 'di ba? Naatay gibutang nga navigation, then the same lang man pud ang unod sa tong navigation, 'di ba? So delete na nato, then paste ang kato included. Ang include na PHP na code. Okay? So if naka-save na tanan, balik ta sa tong browser. So ato ang i-refresh kung nabay changes nga nahitabo. Uy, na missing ang ato ang image. Okay, so balik ta sa tong code. Ano, before that, ato sa to ang index page. Try na to. Okay, so this is our index page. So ato ta sa to ang Sublime, balik. So ato ta sa navigation. So ato i-check kung unsay nahitabo sa tong code sa navigation. Okay, so naadi tay nakuan diri ano, so ato lang nang ang ako ang image lang man pod. Okay? So here. Okay? Yan. Ano lang ako kay very zoom kayo, no? Okay, next kay ang atuang footer. Okay, so atong footer kay di ba similar lang man pod ang tanan footers nato. Okay, so atuang na po i-separate, ibutang sa separate pages ang footer na to. So, Control N, then save daan, then footer dot PHP. Okay? So, man itong file sa itong footer. Tapos, ato ta sa to ang homepage, and then, kaning code sa to ang footer, ato po ning i-remove. Okay? So, i-highlight ang tanan code sa inyong footer, then, Control X. Sorry. Inabilin. Again, so select all the code for your footer, then Control X or cut it, and then i-paste din hiya sa inyong new file for your footer. Okay, then i-save ang inyong file for footer, and then diriya sa inyong homepage ko tatong gikuan og code sa inyong footer. So butang ta og PHP code na i-include nato ang
footer.php. And then, close na itong code sa PHP. Okay. Sorry, kulangan tag semicolon. Dali po, butangan na lang po na itong semicolon sa to ang navigation. Okay, guys. So, save ang sa homepage. Then, ato na po ta sa other pages nga na ay the same nga footer. So, dali sa to ang, dali sa to ang index page. Dali sa to index page kay ato i-highlight na natong code sa tong footer. Then i-delete. Then paste na to ang ato ang new PHP code for the footer para mag-include ang footer.php. And then sa tong login page pod ato po i-highlight na natong code sa tong footer. And then delete. Then i-paste ang ato ang include code sa to ang footer.php. Okay, save na. Then, balik ka sa itong browser. Then, i-refresh lang or i-reload. So, naaragyap ko ng ato ang footer. Okay, so, ato sa itong login. Okay. Karon mag-start na ta sa to ang sitawagan na Start na ta sa to ang pag-connect sa itong database. Okay, so first is ato lang sa i-configure atong database. So ato ta sa maghimo tag new file, tapos i-save na to daan. So para mas limpyo ang ato ang files, no, pwede ta mag-add og new folder. Tapos ang name sa tong folder kay database. So ang unod ani kay tanan PHP files nga puros lang mga all about or related sa tong database. Okay? And then file name kay db_config.php. Okay, and then save. So diri kay pure PHP code lang dyan ito ibutang. Okay? So first kay $host name. Sorry. Okay. And then ang value niya kay localhost. Tapos $sign again, variable din siya guys ha. Username is root. Tapos password. Okay, i-default lang na to ha. So ang kaning root guys as the username, mo ni siya ang default nga username. So ako lang butangan o kuan ha. Okay guys, sa PHP no ang yahang comment kay same sa other nga programming languages no nga duha ka forward slash. Okay, so default username. And then ang password pod kay empty lang, so mo na siya ang default nga password. Okay, another variable, database name. So, unsa nga atong database name? Di ba ang database name nato kay, so atong i-open ha? Wala din nato na-start ang atong MySQL, no? Sorry. Okay, so karon atong i-try open ang ato ang PHP my admin. So, unsa ganito ang kuan database name? So, either Bookshare or Bookshop. Okay? So, if you are from section Legazpi, so ang atong value sa to ang DB name na variable kay Bookshare. And if you are from section Luz, ang ato ang value sa to ang variable nga DB name is Bookshop.
So, since I am using the bookshop, so ang ako ibutang diri kay bookshop. Okay? Dapat same spelling, same pod ang letter cases. Okay? Sa to ang database. Sa atong DB name. Okay, sorry. So, check na to, balik ha. Send mo to eh. Sorry. Okay, so kani. So, dapat kung small letters ang small letters tanan ang name sa inyong bookshop nga database, so small letters tanan. Then, if small letters po tanan ang name sa inyong bookshare nga database, so small letters po tanan dapat ang naa sa inyong DB name nga variable. Okay, so next kay mag-connect na ta. So, create connection. Ano itong code sa pag-create o connection? So, $DB is equal to my SQLI connect. Tapos, ang parameters sa MySQLi connect kay ang tanan nga atong gi-declare ng mga variables. So, we have the host name. Sorry. Host name, and then we also have the username. Tapos, ang password, and also the database name. So, kung kung successful ang ato ang pag-connect, so ang value ani kay ma-transfer kay DB. Or kung dili man successful, so patiyo na lang nato ang atong DB. Okay? So, okay. To check our connection, so if successful man jud ba ang atong pag-connect sa atong database, so butang na putag another code. So if dili successful, so atuan lang siyang pabutangan og MySQLi underscore, sorry. Ako mag-insert underscore connect underscore error. So, atong print kung unsa man ang error niya. Ngano nag-die siya. Okay, so if okay na tatanan, so kana siya. So, i-end ang atong PHP code and then save. Okay na, guys? Okay, so next. Next is, maghimo na putag another file, PHP file. So, Control N and then save as daan na to, save as. And then, diri agyapon sa folder nga database nga sulod sa bookshop na to. Tapos, ang atong file name ani is authenticate.php. Authenticate.php. Tapos, katugya po no, so, open ta sa PHP code. And then, sa sulod kay, i-include na to si include database underscore config dot php. Tapos, start na to ang session. Sorry, mali spelling. Session start. Tapos, sulod ta if. Later na lang ni natudugangan, okay? So,
Ato sang i-close ang atong PHP nga code and then save sa tadaan, guys. Okay, so adto ta sa ato ang login page. Sa atong login page, di ba mo ni ang atong unod sa atong login page, no? So, we have our, asa na to? Nara atong form. Okay, so ato sa isong maayo aron maklaro. Okay, so mo ni itong code sa itong form, no? So, form, sorry. Form, ang ID is login, tapos ang method is post. Dugangan nato na siya, guys. Dugangan na to siya action. So, asa padulong ang ato ang data once nga ma-click ang login nga button or sa ba, sign in nga button or sa man ang inyong gibutang nga value or name sa inyong button. Okay, so ang atong ibutang ani kay di ba ang atong gihimo last kay natay authenticate.php. So since naka-folder man ang atong authenticate.php, so muadto ta sa unsa kay name sa atong folder, we have database nga folder and then naa si authenticate.php under sa database. So butang na to database/authenticate.php. So one line ni siya guys, ha dili ni siya two lines. Okay? So mo ni. So mo na ang ato ang ibutang sa tong login.php. Okay? So assuming na ang inyuhang input nga tags sa inyuhang login.php kay duha lang ka buok, right? We have the username. Ang username, no? Username. So, dapat, guys, naatay ID, tapos unsay value sa inyong username. Ako kay uname na lang. And also the name nga attribute. Sorry, ID and name attributes. Dapat naatay ID and name attributes. So, kung mag-username mo, username. Pero kung para dili mo ma-confuse later on, sundugan na lang ako ako ang value sa akong ID and name attributes kay uname. Okay, so mo niya ato idugang sa ato ang input type text, ID, uname, name, uname. So, ako araman po ni, so pwede rin, dili na ninyo sundugon guys ha, ako araman na. Then, placeholder, we have the enter username, then, ayaw na po ni siya sunduga ang akong class. Okay? So, kanilang ang important guys. So, the most important, kanilang jud na part. Okay, so input type text, ID attribute, the value is uname, and also another name attribute, tapos ang value kay uname, and also the placeholder sa to ang input na box kay enter username. Okay, so kana ang importante kung para dili mo maglisod or ma-confuse, sundugan na lang na ibutang sa inyong code. Okay, so another one, ang ikaduha na to nga input box kay ang password. So we have this one. So, wala po ni i-edit sa gamay ha. So, kani. So, we have input type password. Tapos, ang atong ID and name attributes, ang value niya kay PWD. PWD ako pero inyo ha, kung gusto mo glain, go. Pero para later on, para dili mo ma-confuse unya, pag adto na to sa authenticate.php nga file, sundugan na lang niya ako ang PWD. Okay, and also placeholder. So, saan ka ng placeholder sa itong input na box for the password. So, we have enter password. Okay, next. We have the button. So, nag-button ko, ambot lang kung sa inyo ang gigamit dira ha. So, input, button, tapos type ang button. Tapos, ang name nako kay login. Ang value or ang name sa button kay login. Okay, guys. So, ora na siya.
Sige, so balik ta, save sa din na to the ano. So save and then balik ta sa authenticate.php. So after sa session start, so authenticate.php, after sa start, maghimo tag if nga condition. Tapos ang atong condition sa atong if nga statement kay if ang server request underscore method, if ang request method niya kay equal to post, di ba kay post man atong gigamit nga method sa tuang form, ibalik ta. Tara. Di ba ang atong gigamit kay post, right? So para dili ta maglisod ato na lang nang capital. Okay, post. Post ang method ha. Save. Tapos ato balik ta sa authenticate. So post. So unsa ang sulod if mag-true na siya, mag-unsa siya. So in himutag kuan, himutag another variable nga in, and then file underscore get underscore contents. Tapos kwaon na to ang unod adto. So PHP or duha ka forward slash then input. Tapos another variable decoded. Tapos JSON underscore decode kana siya. Tapos $sign in atong variable na in tapos if true. And then the username. Sige, so kaning username na to guys kay mo ni atong variable diri sa ato ang PHP nga code. Pero atong i-decode decode na to decoded. So dapat ang value diri sa sulod sa atong decoded kay kung unsa ang kaning name sa ato ang input nga box for the username. So di ba ang value sa atong name kay uname. So ang ato ibutang po diri kay uname. Okay? So dapat the same na ha sa unsa ang value sa name attribute sa inyong input box for the username. Then next kay password. So password. So decoded gyapon. Tapos again, kung unsa ang value sa name attribute sa inyong input box for the password, dapat maupod ang yahang value diri sa atuang PHP. So diri ano atong gigamit kay PWD, so dapat diri apod kay PWD. Okay? Next one. Layo-layo pa ta actually. Okay, next kay $sign query. So mo ni ang ato ang atong SQL na query. Okay, so select all, di ba ang all kay asterisk or star. Then from, so unsa ganito ang ato ang database and unsa ganito ang table name for our users gikan sa atong database, di ba? We have sa bookshop, we have table for user, di ba? Kung unsa ang name or spelling, dapat the same ang spelling ha, or the same ang cases. Kung naka-lowercase tanan, dapat lowercase putanan ha. Dari ibutang na dari user. Okay? So, dapat the same na sa ato ang database. Where, so, unsa ang ato ang attribute or ato ang kanang column name for the username, guys. Dari sa atong user nga table. So, we have
lang. We have username. Narao username. Kana man ang ato ang gamiton. Wait lang, malibog ta dira. So, ani na lang. So, di ba, mao ni ang ato ang column for the username. So, dapat, same gyapon ang spelling, same pod ang letter cases, nga ibutang pod nato diri a username is equal to, sorry. So, butang po taog ka ng single quote, guys. I-quote na to ang ato ang variable nga username. Dari, oh. Okay, so, butang po na to. Username. Tapos, and, dapat end, no? Kay if makita na to ang username nga, butang na to, love me, ang username, love me. What if daghan og naggamit og username nga love me? So, dapat, i-end na to ang ato ang kuan gamiton para love me and ang password dapat kay kani. So, unsa pod ang ato ang column name pod for password. So, di ba dapat kay match pod na gyapon ha gikan sa tong database into our PHP nga koda. So, atong gigamit no kay password. Small letters tanan, same spelling dapat guys ha. So, single quote gyapon. Since wala pa man nato siya gi-decode, dili sa nato i-decode guys ha, para mas maklaro nato guys ha. Para mas ma-check lang sa nato kung migana ba ang ato ang pag-connect sa database. So, kani akong disclaimer lang sa aha. So, dili pa ni secured ang password sa kung pagtudlo sa inyo ha, kay wala pa ni siya naka-encode decode. Okay? So, bali simple lang jud kaayo. Ang ato lang purpose ni is unsaon pag-connect. Unsaon pag-connect sa ato ang file sa tong web page into the database. So later on Tuesday, I will discuss it during na sa ato ang klase sa school. Okay? So, simple lang sa jod. So, kani lang sa atong gamiton. Okay? So, password dayon nga variable. Okay? Password. Okay. So, mo na ni siya, guys. Then, semicolon. Okay? So, muna na tong query. So, okay na ta sa tong SQL, no? So, karon atuan na po ni siyang i-connect sa tong database. So, himo ta og result nga variable, tapos ang iyang value kay kung unsa ang return value ni database. So, DB, di ba unsa ganin niya tong DB? Di ba gikan ni sa config, DB config diri oh. Okay? So, DB, then less than sign, then greater than sign. Sorry, less than sign. Dash, tapos greater than sign, and then atong query na dayon. Query our gihimong query nga kani. Itong query na variable ibutang sa query nga method or function. Then semicolon. If mag-successful lang ato ang SQL nga query nga gihimo, so ang result magkaunod. Okay? Naay ka ng data. So, maghimo na putag another nga variable nga data, tapos array na siya, guys. Ato lang sang empty lang usa ang atong array. Next kay another variable nga row. Tapos ato ang i-check si result nya kwaon ang yahang unod. Fetch underscore okay. Yan. Okay na guys, naka-apas man.
Sige. So, if makuha na nato, if naaman jud unod ang result, so magkaunod pod or magka-value pod ang atong row nga variable. So, if naay unod ang row, so kwaon po nato ang another kano. So, if ang row state niya user underscore active underscore state is equal to 1. If naiunod, isa ka buok, so kwaon na to iyahang mga kwaon na to ang iyahang mga data. So we have the underscore session. Ibutang na to sa session, guys. So underscore user is equal to the gikan sa to ang kuan sa atong database, so row, then ang ato ang key nino kay username, di ba ang ang pangalan sa tong column dito sa atong database, and then sunod kay underscore session. So we have the user ID, di ba? Need na tong user ID. So kwaon na to gikan sa ato ang database, so row. And then, unsa gani na to pagkasulat ng user ID sa to ang database. So, di ba user underscore ID man ang nasa tong database? Tara, user underscore ID. Okay, next. So, kani siya guys. Kani si session, then mo ni ang atong mga keys. So, murag ato lang gipanguha tanan ang data nga naa sa atong database. Then, ato ang temporary transfer ang data gikan sa database into this session nga mga variables. Okay? Para later on, dili na ta magsigig abri-abri sa database. So, during sa paglibot-libot ni user sa ato ang website, web pages, so naara dira naana din ang iyahang data na daan. Okay? So karon unsa pang ato ang other nga naa sa tong database. So we have the first name, middle name, last name. So ato ta datong ibutang na pud daan no. So tang nato si first name. Yung sa gito nato pagsuwat first name, walay underscore first. Underscore session. So, di ba pila ito tanan ka attributes or columns, di ba 10 ka book? So, ika-10 po nga times mag. Butang po na diri Okay? Middle name. Tapos, underscore session. Last name. And then, unsa pa ganito nga mga data. So, we have the email contact number, then picture address, email contact number. So, underscore session. Ay, sorry. Email. So, butang na tong row. Email. And then, contact number. Contact underscore num na lang na ha. And then, row. So, unsa ganito ang format sa pagkabutang nato sa to ang contact number. So, spell out contact underscore number. And lastly, ang atong
ay not pa di ay naapad tayo laing needed na data. So, ang address ni user, syempre magamit man ni later pag mag-check out na siya o gihang gi-order, right? So, address. And lastly, ang sa iyahang profile picture. Di ba magamit man ni Unya pag mag-open siya sa iyahang profile page or kung gusto ninyo nga naayahang profile picture nga naka-icon din ha sa navigation bar, pwede kaayo. Okay? So, ano na lang, prof pic. Underscore pic na lang, sorry. And then, row, ay sorry. So, unsa siya pagkasulat, diba? Prof picture. So, ingana po pagkasulat sa ato ang kuan. Prof underscore picture. Okay, so, okay na ta. Karon magdugangan kaya po na to siya, guys. So, himo to data, another variable data, tapos ang iyahang key kay success. Ay, sorry, success is equal to 1. And then another data na variable, and then iyahang key kay password state. Tapos, empty lang sa, ay sorry, row. And then, lastly, error message. If ever lang magka-error message ta. So, butangan po na to, no? Sorry, error message na lang ibutang na to. Empty lang sa kay wala man so far, wala man tayo error message. And then after sa if, maghimo na putag else. Else if wala siya nakuha, if dili exist, wala nag-exist si Love May nga username. And wala nag-exist si Love May and the password niya sa atong database. So, ato ang dapat nga ibutang sa atong data na variables kay success is equal to, imbis nga 1, 0 na, kay unsuccessful man, right? Tapos data, and then password state, empty. Tapos, diri na dayon ta magbutang og error message. Nga ang atong error message ani kay sibutan na to diri kay your account has been deactivated. So, for example, deactivated. So, please contact the admin for more information. For example lang na ha. Okay, so mo niyang unod sa to ang if and else. Under sa if na ay sulod ang row. What if walay sulod ang row? So, butang po dadrig else. Sa outer ni na if, guys, ha, ang kaning another else nga itong gihim karon. So, else, butang na to dre, mag-imo po tag data gyapon nga variable, data, tapos, success is equal to 0. Tapos, ang data na to, na password state, is empty. Empty lang.
And butangan gyapon nato siya error message data, then error message. So unsa tong error message? So kani guys, if ang row is naisulod, so meaning nakita nato ang account na ay existing na account si Love May. Pero what if wala joy ang existing account si Love May? So dirian na to'y butang nga wala or kung dili man wala if mali or wala nagmatch ang password nga gibutang ni Love May or vice versa. Okay, so incorrect username or password. Tapos, please contact the admin for more information. Ano na lang. Naman na mo, minguntag, please try again. No? Sige, so next, after sa else, magbutang taog header. Butang na to sa header. Content type. Sorry. Application/JSON. Okay, we are using JSON today, guys, ha? And then, echo. Echo means print na, ha? Para kay PHP. So, JSON underscore encode. So, ang value is ang data. Okay, katutanan nga naa sa tong data na variable. Okay, guys, so maunitanan ang atong nasa authenticate na PHP. So, saan na to pag-check if tama ba niya itong gihimo? Okay, so wait lang ha. So, balik na sa to login. Ay, sorry. Okay. Ayan. Balik na sa to login and then diri sa taas, guys. So, pwede before sa doctype HTML, mag-add ta og PHP na code. Tapos, session underscore start. Tapos, butang po tag if. I-check lang na to if naalang ba dyan unod na daan ang ato ang user. Okay? So, balik sa ta sa authenticate ha, if user budget atong gigamit. Okay, user. Okay, so dapat kung unsang mga keys nga atong gipanggamit, dapat the same sa others. Then header, location, homepage.php. So, this one, guys, if successful man to, if nakita man jud nato nga naa jud nag-exist si Love Me sa to ang database. So, after diri ma-click ang login, so di ba mo ato siya ka-authenticate para i-check if naaba jud siya sa database si Love Me, and if naa man jud successful, so kani ang next nga step. So mo adto na dayon siya sa homepage.php dianhi. Okay, so save sa nato daan ni ato ang kuan login page. Okay guys, so mo ni ang atong gidugang sa login page. Okay, so next kay adto ta sa ato ang tong index.php, and then butangan nato ni siya og PHP code again, tapos session start, and then close dayon ana guys. Mura na tong gidugang.
Okay? Okay, guys. So, save na to. So, usaw na to pag-check karon. So, balik sa to sa tong database, guys. Diri And then, i-click sa na to ni user na table. So, okay. Dire. Tapos, mag-insert ta. I-click na to insert. So, usaon man na siya, asa na makita. Sige, anaon na lang sa nako ha, kay para mas maklaro ninyo. Klaro ba? Sa inyo ha, kay walay more. Makita ra na sa navigation sa taas. Ayun. Ayan. Again ha, i-click ang user. Tapos, makita ninyo ni diri sa taas nga navigation na i-insert. So, click ang insert and then butang na to diri. User ID. Pwede ra i-blank lang na siya guys kay auto-increment man siya. So, butang na to diri ang ato ang username. Butang na to Love May. Love May ang username. Tapos ang first name kay Love. And then ang middle name kay May. And then diri kay butang na to kay Koan De La Cruz. Okay? Then ang email na to kay Love De La Cruz. Sorry. At gmail.com. Tapos contact number 0912345678 Tapos, yung password, for example ha, again guys, kani siya guys, dili ni siya secured. Ang ako example karon sa password, kay dapat naka-encode or naka-encode ni ang password pag abot diri sa database. Pero for example purposes lang sa jud ni, so dili sa nato siya i-encode. Okay, so normal lang sa jud para makita lang jud nato kung na-connect ba jud nato ang atong database sa to ang website. Okay? So, butan na to dre kay ang atong password kay Love May 1234 and then profile picture blank lang usa tapos ang address kay Tagum City comma Davao del Norte. Del Norte. Okay? Again, so we have Love Me as username, Love, tapos ang first name, May ang middle name, and then De La Cruz ang last name, tapos ang email nato kay lovedelacruz@gmail.com, tapos contact number, then password nato kay loveme1234. Again, dili ni siya secured ha. Dapat i-encode man ni siya pag abot sa dapat encoded na ang tanan passwords pag abot sa database, pero for example purposes lang usa, dili lang sa nato i-encode para ma-check lang jud nato kung na-connect ba nato tong database or wala sa ato ang example ron. And then address is Tagum City, Davao del Norte. If okay na ni siya guys, so naay go nga button sa baba, so i-click lang na nato siya and one row inserted, sorry. And then pag i-click na to ang browse sa taas, diri sa to ang navigation bar. So, makita ninyo nga naa na si user ID number 1, si Love Me, then Love Me De La Cruz. Okay? So, muna yung password. Again, dili ni secure da kay supposedly ang password kay naka-encrypt for security purposes. Pero kanilang sa, for example. Okay? So, karon balik ta sa tong browser, adto ta sa tuang ato ta sa tong login. So, again guys, i-refresh lang sa para mas ma-update siya. So, balik ko sa akong index page. Ay, hala, sorry. Ibalik ko sa akong index page. And then, adto ko sa akong login. Tapos, ato ibutan rin ang username. Sa ganang username, so si Love Me. Tapos, ang ihang password kay Love Me. Sorry. Love Me 1234. So, if successful, guys, ang atong kibutang nga PHP nga code or ang atong SQL nga code
So, dapat mag-proceed siya sa homepage. Okay, kulbaan ko, wala pa rin ako na-try. Okay, so, connect. Agoy, nakuan. Sige, wait lang, Control-Shift-I. Okay, nagka-error tayo at line, ano sa nangyari? Line number 80. Balik sa ko, guys. At asang kuan ha. Asa na niya kung kuan. Pili kay ko kakita kay na ang wantas. Okay. Line number 80, line number 80. Ay, wala siya. Uncut reference. Ay, we have ano kasi button, no? So, i-remove sa nako, guys, ah. Okay, okay. Okay, so save sa nako usab. Namang gipambutang ba ni na remove nako ang mga JavaScript. So, refresh again, then check nako if naa ba si Love Me. 1, 2, 3, 4. Okay, we also, ang hato sa niyong corner. Okay, log in. Again, love me. Love me. 1, 2, 3, 4. Recording in progress. Okay, so hello guys. So let's continue, no? So after figuring out what's the problem of this one, so let's go back here in our code. So balik ta sa to login page. So kinano wala tay i-edit di anhi guys. So adto ta sa tong authenticate.php. So I found out nga dagan day tagmalian ni no. So ato to diri guys, sa to ang a variable in and decoded nga variable. So i-delete lang ni nato because we don't need na this pala. And also let's change the variable decoded into post since post ang atong gigamit na method. Okay? So edit lang na siya guys. Okay, so kaniya to na usab. And then as is na to ang atong query up to the row. And pag-abot diriya sa tong if nga statement or pwede ra pud nato ni siya walaon na, okay? So dili na to mag-nested if. So kani siya guys si if and also ang else di anhi walaon na ni nato siya guys. Okay? So delete this one, ang else ha sa sulod i-delete nato and then ang kani siya guys, ang unod sa tong if kay atong igawas. So, i-delete po nato ning isa ka if. Ning ikaduha nga if. So, isa na lang tong if ang kaning about sa row. Okay? And ang kani po dato ang
data password state, wala na po na to because we don't have pala data password state. Okay? And also this one, ang password state sa else, wala na po na to. Okay? So, mo na lang dyan niya ang unod sa itong if else. Okay, guys? And then, kani, kato lang siguro ng paano. Ana lang siguro. Ay, hello ka. What's happening? Okay. So, wala o nang na niya tong please contact the admin. Ana na lang diretsyo. Okay, so mo na niya tong itsura sa tuang authenticate PHP. Again, atong giusab ang atong post. And ito ang post atong username and password. So, post ng atong gigamit. And also, ang atong data kay success na lang og error message. Okay? And nawala na ang nested na if else. Okay, guys? Sige. So, mauna ni siya. And walay na change diri sa tong db config and also sa tong index nga PHP and also sa tong navigation. Okay? Sige. So, adto ta guys sa tong navigation.php. Sa tong navigation.php, before na to i-try ha if successful ba ang ato ang pag-connect sa to ang database, what if kanang para mailhan gani na to nga na-login jud siya successfully, gusto na to butangan og kanang kuan. Kanang if naka-login na siya kay padulong ta sa kuan. Butangan na to siya og kaning imbes login gani, mahimo na ni siyang log out. Okay? Sige, so diri guys, butang ta diri og diri sa sulod no before ta sa login nga button supposedly magbutang ta og PHP nga code. Okay? Ko i-zoom. Ayan. Okay, nagbutang ta PHP sa navigation.php ha. So PHP na code tapos if is set tapos check lang na to if naabatay nabay unod ang ato ang session nga user ba or username atong gibutang, di ba? User ang atong username. Okay, so na siya unod. So therefore, musulod na to dianhi sa if and then ang atong code kay imbes nga login kay mahimo na siyang log out. So diriya guys, imbes nga login kay ibutang na to kay log out. Okay? Tapos ay, sorry guys, baliktad. So, kana kay login. And then, magbutang rin tag else. Sorry no, so nag-error siya. So, dapat manggod. Ana, guys. Another PHP here. Ay, sorry. And then, muna ang yahang, ano. Then, else. Ay, sorry. Spelling cells. So, i-close na po nato itong PHP else kay magbutang ta diri li. Mag-drop down ta diri li class drop down title underscore brand and then ahref ahref sunod kay number sign lang and then class natin is drop button, then title, brand. Sa akin yan ha. It depends if inana po ba ang sa inyo ha. And then, tag sa. Ang sulod sa A kay ang katong ato ang name sa tong user.
or ang username ni user. So, butan nito diri kay equal sign. Pwede na po daan ano, tapos $sign underscore session para ma-print ang pangalan ni Love May unya. Okay, so inana siya guys. Next kay ubos ni wala na din ni nato no. Ubos ni kay we will create div tapos imo ko class drop down dash content sa ako apod ni nga kuan guys sa depende na sa inyo ha o unsa ang inyong gusto ahref tapos user di lang sa natibutang kay wala pa tayo naging ano no so dapat natay view profile di ba profile page so maghimo na puta profile page ani tapos another href ana lang sa empty lang sa then maghimo po tag edit profile kung gusto na to ipa-edit ang ilang profile and also diri na din nato ibutang ang atong logout so href tapos butangan na nato daan logout.php and then logout and tag okay so mauna niya tong li so entag sa tong li so after ani atong i-enclose i-close na to tong else. Sorry. Okay, ko di ba kay unod ani kani siya. So diri tapos kana. Okay, so nanata na edit na nato to navigation karon maghimo tag another file for our logout. Kay wala pa tay logout.php. So save na to daan guys. Save na to and then add to ta sa database. Kay naaman diri ano so logout dot logout lang. Logout ang file name, tapos ang iyahang type kay PHP. Pangitaa dyan siya, ha? Okay, so nara. Diba, dapat na same ang kuan ha? Same ang spelling and everything dili sa itong file. Nakuan ba siya? Wala. Sorry, X na ko ha. Gimot na lang sa tabi. Control and subta guys. Save as. Butang sa database. Kay wala man guys siya kuan no. So, logout.php na lang. All files, logout.php. Okay. So, butang ta dre, less than sign PHP. Tapos, diri kay session start. So, kada ko anjud ha, magbutang jud tag session start. And then, sunod kay session underscore destroy. Kay nag-start. Okay? I-destroy na to, meaning kanang naka-logout na jud ta. So, for checking, guys, butang ta echo, tapos logout successfully. For dili na to ni makita sa kuan ha. And then, ang kaning header, once nga mag-session destroy na ta, tapos, mo balhin, mo adto na dayon ta sa atong index page. Okay? Okay, so mo ni siya guys. Ay, sorry. Close na to itong PHP code. Okay? Sige, so save na na to. Mo na siya ang unod niya. Adto ta diri sa to ang browser. And then, ato ang balik ta sa tong kuan. Ay, sorry. Okay, so mo na to index page, right? And then, mo ato ko sa login ako. And then, ilogin na nako si Love Me. Love Me. And then, Love Me 1, 2, 3, 4. And then, click ang login. Oy. Wait. Ay, nako. Wait lang, guys. Sorry, nagputang magugkuog. Ayan. Okay, sige. Pero successful na to, guys. Ato alang ikon ha. So, pag once nga ibalik na ko, nakalagin na siya. Ayan, Love Me. Successful na to akong pag-login ganina. I-log out ako usab ha. Hey, wait.
It's not found. Requested URL is not found. Ay, okay. Sige guys, so log out, so mali. So, ang index page man gud wala dili sila the same nga folder. Ni log out kay di ba tong log out kay nasa database na folder tapos ang index page ang atong index.php kay naa siya sa gawas sa database na folder. So, butangan lang nato ani. Okay, so save. Balik ta. Aha. Wait lang ha. Ay, bakit ayaw niya? Okay, yan. So, love me. Click na tong log out. Again. Wait lang. Na-save ba to? Yan, na-save siya. Ay, okay. Kani siya, guys. Wala nakita, no? So, diri kay database. Ang folder, database, logout. Okay, butangan na to kay naaman ang kaning si navigation.php kay nasa sa gawas and then ang atong logout.php kay nasa sa sulod sa database na folder. Okay, so butangan na to siya og database /. Okay, so balik again last attempt. Okay, so nakalagin daan na sila Pino. So logout na to. Ayan, nakalogout ta. Okay, mo ni logout. Usab tag login. Love me. Tapos, ang atong password. Love me 1, 2, 3, 4. And then, wala siya nagkuhan. Wait lang ha. Nag-successful na ni siya. Wala lang na to siya na atong kulang ani kay ang header location. Sige, dali na to butangan be. Butangan na to header location guys. So, di ba once nga mag-successful atong login kay mo ato ta sa asa ta mo adto. Di ba sa home page? So, naagya po yung .. because ang kani magud si authenticate.php kay nasa sa database nga folder. While ang homepage.php kay nasa sa gawas. So, magawas ta sa database sa folder. Okay, so muna siya. Balik ta. Pero successful na ni siya guys. So, kung ato ni i-reload kay nakalagin na diretso si Love Me. Ayan o. Usab, log out tag-usab. Ayan. Usab ha, log out na ni. Wala na active nga user. So, muna itong index page. And then, ato kay login. So, butan na to Love Me. Again, tapos ang password na itong gihimo kay Love Me. Tapos, pag login, ayan. Nanata sa ato ang homepage. Okay, nag-error akong homepage no kay I think sa ko aning file name sa tong mga pictures, images. Ayan so ako sa ipang edit ang mga images na guys para mas maklaro ninyo. Pero okay na siya guys, sa goods na ni. Ang kanina lang ako akay. Usab manggunin ako ba? Wait lang I will double check my codes. And then, i-open sa ako ang body.css ay body_css kaya I think na ko inarao. Okay. Sige, so ako ang i-reload ang ako ang homepage. So, in ani yung itsura. Okay, bakit hindi niya nakita yung account image? So, may nakalimutan tayo dito. Okay na yan guys, sige. So, muna akong homepage. Then, kung mo try ko adto sa kuan, si tawagan na ay, sa ako ang index page, kay dili na ta kaadto sa balik sa index page, sorry, index page because, ay, dapat dili ta makabalik, wait lang. Kay nagbutang naman ta og header daan. Wait, where's my index page? Ayan. So, adto ta sa index mo ni atong index page no, so magbutang lang ta diriya og kanang verifier nga
kung naka-login na siya kay dapat dili na ta makaadto sa index page, dapat dalian. Okay? Dapat mo sa homepage lang jud siya. Okay, so muna siya guys. Pero optional na ha, kung gusto ninyo makabalik siya dito sa index page, okay ra pod. Okay? Then mo niya to ang so wala pa ni mga pages sa it depends on you kanipod wala pa ni mag-error pa na. So mo niyang homepage. So kung gusto ta mo balik sa index kay dili na siya makaadto sa index page because ka-login na ta. Okay? And then balik ta log out ta usab. So mo niya to log out. Okay, naka-log out na ta and then kung mo po niya to index page no. So try ta balik login. So again kay love me. And then password na itong gihimo kay love me and then login. Ayan. So then again log out balik. Okay? So muna siya guys. So I think that's all na no. Kay taas-taas na jud ketong discussion about ani. So today we learned about how to connect our database into our website, and also we learned on some we learned how to log in. Unsaon na to ang pag-log in nga na-connect jud siya sa database and also ang sa pag-log out. So mo na siya guys. So I hope that you will apply it. So inyong laboratory for today is to create to connect your laboratory na login into your database. Katong database jud sa inyong product nga inyong gihimo. Okay, so stop share sa ko ha. Okay guys, so again, your assignment or activity for today is, di ba nahimo naman ninyo ang database para sa inyong laboratory na system. Patugod ang inyong laboratory sa second quarter, di ba ang assignment na to anak last week kay himuan ninyo og diagram ang database and also himuan pud ninyo og database na sa PHP may admin. So karon given sa to ang discussion video, so dapat ang inyong output for today is inyong ma-connect ang inyong log in and log out sa database. Okay? So that's all for today. So goodbye and happy coding!